Isipin mo ito, may isang hayop na ilang beses na mas malakas kaysa tao. May mga ngipin na kayang dumurog ng buto at marunong din magbukas ng pinto, sumakay sa kotse at manood ng TV na para bang isang tao. At ang mas nakakagulat, hindi ito nasa zoo, hindi rin ito nasa gubat. Nakatira ito sa loob ng isang bahay bilang isang pet. Pero isang araw, may nangyari na gumimbal sa buong mundo. Nagbago ng pananaw ng publiko at nagudyok ng mas mahihigpit na regulasyon sa isang lugar laban sa pag-aalaga ng wild animals. At ang mas nakakagulat, may mga babala na pala bago pa mangyari ang trahedya. Mga senyales na halos walang pumansin. At hanggang ngayon, maraming nagtatanong, paano umabot sa ganito? At bakit walang naka-expect na ang isang alagang hayop na akala ng lahat ay maamo ay kayang magdulot ng isang trahedyang hindi na mababawi. Noong February 16, 2009, isang 911 operator ang nakatanggap ng tawag na hindi niya malilimutan. Sa kabilang linya, isang babayang hysterical na sumisigaw, paulit-ulit na nagsasabing, "Please hurry, he's killing my friend." Sa unang tingin, parang ordinaryong emergency call lang na baka krimen, baka aksidente. Pero habang tumatagal ang tawag, lumabas ang isang detalye na halos hindi ka panipaniwala. Ang umatake ay hindi tao, hindi rin ito aso o anumang karaniwang alaga. Ang umatake ay isang chimpanzee na ang pangalan ay Travis. Pero mas nakakagulat pa rito ang tanong, paano naging alaga sa loob ng bahay ang isang wild animal na ganito kalakas at kapanganib? Para maintindihan kung bakit nangyari ang trahedyang ito, kailangan muna nating balikan kung saan nagsimula ang kwento ni Travis. Si Travis ay ipinanganak noong October 21, 1995 sa Missouri at kalaunan ay binili ng mag-asawang Sandra at Jerome Harold mula sa isang breeder ng exotic animals sa halagang $50,000. Pinangalanan siya na Travis dahil sa paboritong country singer ng pamilya, si Travis Tritt. Pero dito nagiging kakaiba ang kwento. Hindi siya pinalaki sa kulungan. Hindi rin siya tinuring na ordinaryong alagang hayop. Pinalaki siya na parang anak. Nakatira siya sa loob ng bahay kasama sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya. At sa mata ng marami, parang imposible na ang isang chimpanzee na ganito kalapit sa tao ay maaaring maging mapanganib balang araw. Habang lumalaki si Travis, mas lalo siyang naging parang tao kaysa hayop. Kumakain siya sa mesa, nanonood ng TV, sumasakay sa kotse at kilala pa siya ng maraming tao sa kanilang komunidad. Sa katunayan, naging local celebrity pa siya at lumabas sa ilang commercials at shows. Sa paningin ng marami, si Travis ay hindi isang mapanganib na hayop. Isa siyang kakaibang alaga na tila maamo at matalino. At minsan pang sinabi ng kapitbahay nila na mas magaling pang makinig si Travis kaysa sa mga pamangkin niya. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Habang tumatanda ang chimpanzee, lalo silang nagiging malakas, territorial at unpredictable. At unti-unti, doon nagsimulang mabuo ang problema. At dito pumapasok ang bahagi ng kwento na madalas nakakalimutan ng marami. May mga babala na bago pa mangyari ang trahedya. Ilang beses nang nagpakita ng senyales si Travis. Minsan ay nakatakas siya mula sa bahay at kinailangang tawagin ng pulis upang tumulong sa sitwasyon. Sa panahong iyon, tila maliit na pangyayari lang ito. Pero ngayon, marami ang naniniwalang iyon na ang unang babala. May mga pagkakataon ding napansin ang agresibong pag-uugali. Pero dahil kilala siya ng marami bilang isang friendly chimp, hindi ito gaanong pinansin. At ito ang naging isang malaking pagkakamali. Dahil sa totoo lang, ang isang adult chimpanzee ay hindi basta alagang hayop. Maaari silang maging ilang beses na mas malakas kaysa tao. May mas dense na muscle fibers at mas mabilis ang reflexes kaysa sa atin. At kapag ang ganitong hayop ay nagalit o na-stress, halos imposibleng pigilan. At ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Noong February 16, 2009, isang tila simpleng pabor ang hiningi ni Sandra Harold sa kanyang kaibigan na si Charla Nash. Nahihirapan kasi siyang papasukin muli sa bahay ang kanyang alagang chimpanzee na si Travis, kaya tinawagan niya si Charla upang tumulong. Isang bagay na nagawa na nila noon at walang naging problema. Hindi nagtagal, dumating si Charla at ipinark ang kanyang sasakyan sa driveway ng bahay ni Sandra. Sa mga sandaling iyon, wala pang senyales na may mangyayaring masama. Pagkababa ni Charla mula sa kanyang sasakyan, naglakad siya papunta sa bahay upang tulungan si Sandra. Ayon sa ilang ulat, may dala siyang laruan na kahawig ng isa sa mga laruan ni Travis.
Hindi malinaw kung ito ba ang nakatrigger sa chimpanzee, ngunit pinaniniwalaan ng ilang investigador na maaaring nakadagdag ito sa pagkalito o pagkairita ng hayop. May isa pang detalye na naiulat. Bago dumating si Charla, sinubukan ni Sandra na pakalmahin si Travis sa pamamagitan ng pagbibigay ng tsaa na may halong gamot. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung gaano kalaki ang naging epekto nito sa nangyari. Habang papalapit si Charla, biglang napansin siya ni Travis at sa loob lamang ng ilang segundo, bigla siyang sumugod. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Halos walang oras upang makaiwas o makatakas. Sinubukan ni Sandra na pigilan si Travis. Sumigaw siya, tinawag ang pangalan nito at sinubukang itaboy ang chimpanzee, pero hindi ito tumigil. Sa desperasyon, gumamit pa siya ng pala upang subukang mapigilan ang pag-atake. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Sa puntong iyon, napagtanto ni Sandra na hindi na niya kayang pigilan si Travis. Sa sobrang takot at desperasyon, tinawagan niya ang 911. Sa kabilang linya, maririnig ang kanyang boses na nanginginig, umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Ang tawag na iyon ay kalaunang naging isa sa pinakakilalang emergency recordings dahil sa matinding takot at urgency na maririnig sa bawat salita niya. Ilang minuto matapos ang tawag, dumating ang pulisya at mga paramedic sa lugar. Ngunit kahit naroon na ang mga otoridad, agresibo pa rin si Travis at lumapit pa sa mga pulis sa paraang nagdulot ng panganib. Sa puntong iyon, napilitan ng isang opisyal na paputukan si Travis upang mapigilan ang banta at mailigtas ang buhay ni Charla. Tahimik na muli ang paligid. Pero ang nangyari sa araw na iyon ay hindi pa tapos. Dahil habang isinusugod si Charla sa ospital, nagsisimula pa lamang ang pinakamahabang laban ng kanyang buhay. Matapos ang insidente, hindi lamang si Charla ang naapektuhan. Si Sandra Herold, ang may-ari at nagpalaki kay Travis, ay dumanas din ng matinding trauma at lungkot matapos ang nangyari. Makalipas ang mahigit 1 taon, noong 2010, pumanaw siya dahil sa isang medikal na kondisyon. Sa huli, ang trahedyang ito ay nag-iwan ng sugat sa maraming buhay at naging paalala kung gaano kabigat ang responsibilidad sa pag-aalaga ng wild animals. Nakaligtas si Charla Nash, pero matapos ang araw na iyon, hindi na kailanman bumalik sa dati ang kanyang buhay. Sa loob ng mahabang panahon, kinailangan niyang harapin ang sunod-sunod na operasyon, therapy at isang bagong realidad na hindi niya kailanman inakala. Makalipas ang halos 2 taon, sumailalim siya sa isang full-face transplant, isang napakahirap at napakakomplikadong operasyon na iilan pa lamang ang nagagawa sa buong mundo. Unti-unti, natutunan niyang mabuhay muli, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Matapos ang insidenteng iyon, hindi lang isang buhay ang nagbago, pati ang pananaw ng publiko at mga batas ay naapektuhan. Sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos, lalo pang hinigpitan ang regulasyon sa pag-aalaga ng exotic pets at maraming estado ang nagpatupad o nagpalakas ng mga batas na nagbabawal o naglilimita sa pag-aalaga ng chimpanzee at iba pang primates. Unti-unting napagtanto ng marami ang isang mahalagang katotohanan. Hindi domesticated animals ang chimpanzees, kahit paggaano sila katalino o kaamo noong bata pa. Nananatili silang wild animals at may mga hayop na gaano man natin kagusto alagaan, hindi talaga sila para sa loob ng bahay. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.